kumusta po kayo? Welcome po sa channel ng Astig na Pinoy Isko. Hi! Kumusta po mga kapatid, mga kababayan, mga OFW dyan, kumusta po kayo? Ayan, nasa biyahe tayo ngayon. So proceeding tayo doon sa Marikina. So titingnan natin yung mga lugar-lugar doon, no? So kung ano na ang sitwasyon sa ngayon. At yun ba ay wala na bang baha or kumusta po yung kanilang kalagayan. Kumbaga kumustahin po natin ang lugar ng mga binahaan. So ganun pa man po ay yun nga, dahil meron po tayong iniipong konting mga donasyon galing sa mga OFW natin. So yun po ay iniipon pa lang natin. Ngayon pag naipon po yun, yan, doon po natin dadalhin kung saan makikita natin na talagang kailangan pong bigyan. So di pa natin masasabi kung magkano po yung maiipon natin dahil tuloy-tuloy pa po ang ating pag-iipon ng mga maliliit. Kahit maliliit lang po ang bigay na mga donation, kahit na 5 piso pwede po, no? At yun po ay ating ipamili ng mga kung ano yung pwede nating dalhin. Okay, so ayan, proceed tayo. Panoorin nyo na lang po ang mga susunod na kabanata. Kaya tayo mga kapatid. Nasa San Juan pa lang tayo mga kapatid. So proceeding tayo to Marikina area. Okay. So ayan guys, nandito na tayo sa Santulan Krami, no? So kung makikita natin yung daan, napakalinis po. Actually linggo po ngayon kaya medyo maluwag po yung daan. Ayan po, no? Ayan, napakaluwag ng daan. At yun nga, nandito na tayo sa Santulan Krami area. Yung Krami po, yun yung nasa bandang kanan, nasa kanan natin side. Yan po yung gate ng madadaan natin. Yan po yung ito po yung gate ng Krami. Yan, yan. So tayo po ay patungo sa Marikina. Okay. Okay guys, ngayon naman, ito Santulan pa rin siya, no? Pero yun nga, napakaluwag ng daan. Ayan po, tingnan nyo mga kapatid, oh. Sarap bumiyahe po. So nandito naman tayo ngayon sa tapat naman ng Aguinaldo naman. Aguinaldo naman ito. Kanina po ang dinaan natin ay Camp Krami. So ngayon naman po ay Aguinaldo. So ayan, dire-diretso lang po tayo dahil tayo po ay proceeding to Marikina area. So ayan po, so sa ngayon kasi is talagang linggo, wala pong traffic. Pero sa pag-ibang araw po itong lugar na ito ay may traffic po. So ayan po yung Aguinaldo, no? Ayan po yung gate ng Aguinaldo mga kapatid. Yan, Camp Aguinaldo. Yan, welcome po sa Camp Aguinaldo. Ayan, so diretso lang po tayo mga kapatid, no? Ayaw po ay patungo sa Marikina area. So ay mga kastig, dito naman tayo ngayon sa, actually ito po yung end ng Santulan, no? So makikita nyo yung pa-cross na yan, yan po yung pakanan, papuntang Pasig po yan or Aguinaldo. Yun yung papakaliwa naman papuntang UP or Katipunan. So tayo po ay didiretso dahil pababa po tayo ng Marikina River. Ayan po yung padiretso na yun. Yung pakaliwa na ito ay yung papuntang Katipunan or UP. At sa yung pakanan naman ay papuntang palabas ng Insa or Pasig City or Megamall. Yung pakanan po mga kapatid. Tayo po ay didiretso lamang dahil tayo po ay papunta sa Marikina River. Ayan po. Dahil po mabilis ang biyahe, mabilis po tayo nakarating dito. Ilang minuto lang po ay nandito na tayo mula po sa Maynila area. Yung padiretso na ito ay papunta ng Libis, no? Libis, Pasig, Rosario. Yan, no? C5. Yan. Yan, yung flyover na yan, yung nasa kaliwang side natin. Papuntang C5 po yan, Pasig. Papuntang tagos ng Expressway Slicks. Tayo po ay nandito sa ilalim dahil tayo po ay patungong Marikina River. So dati po ito ay walang diretso, kundi U-turn. Pero ngayon po pala, dahil ngayon na lang po ulit tayo nakabiyahe dito, meron na pala siyang diretso. Kaya ayos po.
Talagang mabilis na po ang biyahe papunta rito. Dire-diretso lang tayo. Dinaanan natin yung Camp Atienza. Parting kanan natin, yung nasa kanan natin yung Camp Atienza. So ayan, diretso lang po tayo. Yung flyover naman natin approach yung flyover po mga kapatid. Yan po ay bangket na papuntang Baguio, no? Baguio or Antipolo. So dahil po tayo ay papuntang Marikina, iilalim lang tayo rito. At yun na, magsa-sightseeing tayo dito sa mga naapektuhan ng baha. Ayan, kung titingnan po natin mga kapatid, simula na po dito ay ayan na po yung tawag dito, yung putik, no? Maputik na po mga kapatid. So ito po 2 days after, no? Ay 3 days, ha? Tama ba? 3 days after doon sa nangyaring bagyo Ulysses ba? Tama? So ito po yun ang nangyari. Sarado daw yun, merong nagtimbre sa atin, sarado daw, pero ang purpose naman natin ay hindi dadaan, kundi tingnan natin yung kalagayan ng lugar-lugar, no? Kaya po ay tayo ay nandito. Ayan, so yung part na ito ay talagang kalsada na po ito. Ngunit ay talagang malalim po pala ang tubig dito, no? So ayan, titingnan natin, no? Sa kabilang side nito mga kapatid ay may mga bahay-bahay din naman dito. Tapos yun nga, mamaya alamin natin kung doon ba sa mga bahay-bahay na yun ay lumubog ba, no? So titingnan natin. So yung mga tao dito ay hinaharang yung mga sasakyan, no, para manghingi-hingi ng ng mga bigay or tulong. So hi guys, ngayon nandito tayo sa anong barangay nga ito, boss? IBC, sa barangay IBC, na kung saan ito po yung isa sa mga nasalanta din, no? Kasi nasa tabi po na ito ng tulay. Kung makikita nyo po yung tulay, ayan, tulay na po yan. Ayan, makikita nyo yung tulay. So yan po yung babagsakan mula po doon sa pinaka-city ng Marikina. Ang city ng Marikina, sa part po na yun, kung nagtatanaw nyo yung SM na yan, banda roon pa, yung pinaka-city ng Marikina. So siyempre, lahat po ng tubig nang galing ng Montalban, San Mateo, dito po ang daan talaga yun, kasi ito yung daanan, no? Ayan, kung nakikita nyo yung tulay na yan. So ngayon, kung makikita nyo mga kapatid, yung lalim ng tubig, dito pa lang sa kahoy, no? Ayan, kung nakikita nyo yung sako na yun, ayan, sa taas, no? Ayan, yun po ang dito, no? So kung halimbawa nandun din sa bahay na yun, kung nakikita nyo yung bahay na kulay puti, ayan, second floor daw po, second floor yung lalim ng tubig. So sa madaling salita, hanggang doon ang tubig, napakalalim po mga kapatid. So itong part na to, yung kabahayan na to, kung nakikita nyo, ayan, maraming tao sa paligid. Doon pa lang sa aming dinaanan na yun ay dami ng tao sa gilid-gilid, dahil nga sila po ay walang ibang ginawa kundi manghingi sa mga dumadaan ng mga paunti-unting barya, at ang iba naman ay kasalukuyan naglilinis. So ito nga, si kuya po ay nakausap natin, ay isa rin siya sa talagang lumubog ang kanyang bahay, no? Siya po ay nabiktima din sa baha na nangyari ngayon sa atin ng mga nakaraang araw. So yun, base nga sa kanya ay basa yung kanyang lahat ng gamit, TV, lahat-lahat wala pong naisalba kundi yung sarili lamang at ang kanilang naisalba. Dahil nga po ay kumbaga kanya-kanyang likas na, kanya-kanyang likas, wala ka nang maisip na ano mong dadalhin dahil nga yung tubig ay palalim ng palalim. So ayan po kuya, kayo po ba may trabaho? Natigil yung trabaho niya. So dito rin po kayo sa loob na yan, no? Sa looban na yan. So yun nga, so sa ngayon po, anong tulong po natatanggap ninyo dito sa kahit saan? Meron bang naman nagbibigay? So wala pa po.
So ayan mga kapatid, so yun nga, dito sa part na to, sa barangay IBC po ay malawak din po ang bahayan dito, no? Malawak din po ang bahayan dito, na kung saan ito po talaga yung nasa gilid ng ilog. So kung makikita nyo po yung bahayan, no? Ito yung kalsada, yung bahayan na yon ay halos 300 meters lang papunta doon sa layo ng ilog. 300 to 400 meters. So ganun po siya kalapit, kaya talagang aabutin sila ng tubig. Okay po. So ayan po ang kalagayan dito, no, sa barangay IBC, no, dito sa may river, Marikina River, no, sa baba ng Marikina River. Okay, sige, puntahan po natin yung ibang lugar din kung saan yung mga nasalanta din. Okay po. So sundan natin. So ayan mga kapatid, no, ito po yung gilid na pinakagilid ng ilog, no. Ayan, kung makikita natin talagang yung tubig ay malalim pa yan. Kumbaga sa ngayon kasi wala nang baha kaya malalim na siya. So itong flyover na ito, yan po yung nanggagaling sa Krami, no, na palusot na pantang Antipolo. At yung natatanaw nyo naman na flyover na yon nung nandoon sa unahan, yan po ay papuntang Cainta or Antipolo. Okay, so ngayon po ay kumbaga tahimik na po yung tubig. Back to normal na po yung tubig, no. Ayun, kung may natatanaw kayo, ayun, may sasakyan na yon, may kotse nakabalandra doon. Yung po daw ay inanod. Mayroong nakapagsabi dito, yung po ay inanod, no. Galing po dito yon na inanod doon sa kabila at ayun, nakasampa doon sa isang lugar na yon. Kaya talagang sobrang lakas po ng agos ng tubig dito. So sabi nga ng ating mga nakausap dito ay sarili lang nila ang pinipilit nilang mailigtas para makaligtas po mga kapatid. So ayan, kung nakikita nyo yung flyover na yon ay halos abot daw ang tubig doon sa part na yon, no? Kaya kung makikita nyo yung mga kahoy, makikita natin yung mga, kumbaga yung mga damo na nabanlas ng tubig. Ayan, no? Okay, kaya yun din yung kabahayan na yon. Ay yung kabahayan na yan ay halos hanggang second floor talaga ang inabot sa kanila. Okay po, yan po ang update dito sa barangay IBC, no? Dito ito sa may Marikina River. Okay. So ayan mga kastig, no, ayan po ang iniwan ng baha, no, talagang putik. So yung mga malapit sa bahay-bahay po ay nililinis po nila, no. So nililinis po nila mga kapatid. So ngayon po ay ang mga sasakyan bumabalik dahil hindi na po makakadaan sa parting yon, sa unahan na yon. So yan po ang dulo kasi niyan ay yun po yung riverbank. Kung tawagin ay riverbank. Okay? So hindi na po makakadaan dahil nga po ay kumbaga hindi na siya pwedeng lumusot ang sasakyan dahil nga ay may mga nakatampak na doon sa parting riverbank na iyon. Okay, yan po yung lawak ng ilog, no. So ayan, sobrang putik po dito mga kapatid. Putik po, no. Ito po yung update. So balik tayo dahil wala pong madadaanan. Balik. So dahil po doon sa riverbank ay yun nga, may nakaharap po sa part na yun. Balikan po yung mga sasakyan. Ayan po, no, sobrang putik mga kapatid. Yan yung iniwan ng bakas, no, ang baha dito sa riverbank area po ito mga kapatid. Okay, so balik dahil hindi po tayo makakapasok dito. So yung mga poste po na yan po ay may mga number, no. So sa side na to wala. Yan po yung doon nakikita pag yung po ay alarmado na yung tubig, no. Flyover na po na yan po ay Tarcos Highway, no. Yan po ay patungo ng Antipolo. Yan. Okay. So aakyat tayo dyan para makita po natin. Ayan, kung makikita po nyo, sira po yung tulay, oh. Sira po yung tulay. Ayan, oh, sira. Okay, di ba?
makikita nyo yung poste na yon ng tulay mga kapatid. Yan po ay may mga number no. So yan po ang palatandaan nila kung ang tubig ay hanggang saan na. Ayan oh. Okay, di ba? So ngayon po ay super kalmado yung tubig at normal na normal po. Okay. Yan mga kastig, kung ito po yung side na to, kung nakikita nyo yung mga kahoy no, nabubuwal no, nabubuwal siya. So talagang matindi yung tubig no. At may napansin pa tayo yung poste ng kuryente mga kapatid ay naputol, ayan no, natumba. So delikado siya dahil nakakapit na lang siya sa mga kable. Pag nawala na yung kable ay talagang bagsak na po yan mga kapatid. So yan, talagang wala na siyang kapit no, wala na kapit. Yan. Okay, so ganun po mga kapatid no. Ayan no, mga kahoy nagbagsakan po mga kaibigan. Okay. So yan mga kapatid, nasa taas tayo ngayon ng tulay no, na kung saan kanina nasa baba tayo. Sa portion na yon, ayan, makikita nyo may mga tao-tao doon, nandun tayo kanina sa baba na yon. So ito po yung lalim ng tulay. So yan po yung lalim ng tulay no. Pero kung alam nyo po, yung tulay na ito ay ang tubig halos agad dito sa kalsada na ito. So ganun po siya kalalim no, mula doon sa baba. Ayan, so ang kabila po nito ay SM Marikina no? Yan, ang kabila nito. So nasa kabilang side po tayo. So punta po tayo sa ibang lugar no. Ayan, matraffic po sa kabilang side. Ayan no, okay. Ayan mga kastig, umalis na tayo doon sa may tulay no. Kasi yung tulay na yun, sentro talaga ng tubig yun. So ngayon, medyo umangat tayo ng konti para malaman natin kung hanggang saan umabot yung tubig. So part ng Marikina pa rin ito. So umikot na ako, inikutan natin yung lugar at didiretso tayo sa parteng City Hall banda para tingnan natin kung mayroong coordination din para sa pagdadala ng tulong na pwede natin dalhin. Okay? So ayan, ito po yung dito tayo sa Marcos Highway no? Yan. Marcos Highway po ito mga kapatid. At yung nasa kanang side natin kanina, yun po yung Santa Lucia. So ngayon po ay tayo po ay babalik dahil papasok tayo sa city ng Marikina. So tayo po ay u-turn. Kaya mga kapatid, nakikita nyo yung kalsada dahil po ay maraming kumbaga putik na naiwan dahil sa baha. Ay ngayon dahil uminit na ay naging alikabok na siya dahil yung kalsada. So alikabok na po mga kaibigan. So ayan, so u-turn po tayo at babalik tayo sa city mismo ng Marikina. Okay? Ayan mga kapatid, dito papasok na naman tayo ng talagang city ng Marikina no. Ito po yung papunta doon sa pinaka city o sentro ng Marikina City. So ito po yung Fernando Avenue. Fernando Avenue po ito mga kapatid. Ayan, tingnan natin ha. So makikita kasi natin kung ito po ay inabot din ng tubig no. Ayan. Okay, Fernando Avenue po ito. Papasok po ito ng city, ng pinaka city po ng Marikina. So ayan mga kastig, ito ay malayo na doon sa ilog no. Yung Fernando Avenue, malayo na ito sa ilog. Kaya kung makikita natin yan, yung Fernando na yan, papasok doon sa city ng so pero inabot pa rin siya ng tubig. Kaya kung makikita natin, nililinis nila yung kalsada no. Nililinis nila yung kalsada. So ang lalim po pala ng tubig dito mga kapatid ay ito nga, yung harap ng building na ito ay ginagawa nila ngayon dahil nga ay inabot ng tubig. So ito po yung yung hanggang saan yung tubig. Ito po. Ayan. So yan po ang side na yan. So hanggang liig po, hanggang liig, no? Hanggang liig ko kasi mababa lang ako eh. So ganun po, kaya kung nandito kayo sa lugar ng kasagsagan ng baha, kayo po ay lalangoy ano? Kayo po ay lalangoy. Pero malayo na po ito sa doon sa ilog. Malayo na po. Yung ilog po dito ay sa part na yun, sa part doon, napakalayo po. So ang city po ng City Hall ng Marikina ay side na ito. So yun po yung dadaanan natin mamaya.
Yan, kung nakikita nyo po, pero ito pong lugar na ito ay medyo commercial, no? Pero yun nga, ayan, no? Nililinis po nila yung mga kalsada na kung saan naipon yung mga putik. Okay. Okay, mga kastig, no? Andito na tayo ngayon sa pinaka-city ng Marikina City. So ito po yung pinaka-city, no? So punta tayo sa Marikina Complex, no? Tingnan natin kung anong mga activity Vision School. So ito po. Yan, no? So talagang wala silang ibang ginagawa kundi linisin yung daan o yung kalsada dahil nga po ay naging putik or naging alikabok sa ngayon dahil nga ay uminit na. So ito po yung City Hall, no? Ayan, no? Pasok tayo sa loob. Ikot tayo, ikot. Ayan, mga kapatid. Ay, parang mali ata na tapos ako. Pero ito yung City Hall. Yung pinaka City Hall, oh. Ayan, yung pinaka City Hall ng Marikina. So ngayon po ay tahimik dito, mga kapatid. So punta tayo doon sa may complex, no? Sports Center, Marikina Sports Center po. Ayan. So yan po, tulong-tulong po ngayon dito, bombero, no? Kasi sa paglilinis, no? Ayan, so saan tayo ngayon? Sige, dito tayo pupunta. Truck ng sundalo, no? Sila po kasi yung mga nagre-rescue or sinasakyan ng mga nire-rescue, no? Ito yung complex ng ipunan ng mga donation. Yan, so tayo po ay nag-iikot-ikot, no? Yan, kotse. Itsura ng kotse, mga kapatid. Yung nasa kaliwang side natin, nandiyan po nakaipon yung mga mga tulong, no, mula sa city government. Malikabok po ang lugar sa ngayon, malikabok dahil nga yung lupa or putik na natuyo, naging alikabok na po siya. Alikabok siya sa ngayon. Yan, ito po yung Sumulong, no? Sumulong highway. So sa ngayon ay didiretso tayo dahil pupunta tayo sa parte ng Tumana area. So yun po yung pinaka-city ng Marikina, no? Yung dinaanan natin. Okay. So ayun, mga kastig, dito na tayo sa lugar ng Tumana, no? Na kung saan ito yung pinakasentro talaga ng baha. So ito yung lahat ng dumaang baha, ito yung laging sikat na sikat yung barangay Tumana na ito. So ito yung Tumana na ito, yung kalsada na binabaybay natin. Patagos po yan na papuntang UP, Diliman. So yan po yung tulay na yan, yung tinatawag na Tumana. Kaya lang hindi tayo malamang makakadiretso, mga kapatid, no? Kasi nga ay malamang sarado or traffic at yun nga, sasakyan po ang ating dala, kaya ito po halos hindi siya umuusad. Pero ito na po yung sentro, no? At kung mayroon mga dala ng mga tulong dyan, dito po ninyo po pwedeng dalhin, no? Doon sa malapit sa tulay. At iba rin po yung sa parting San Mateo or Montalban. Pero yun nga, yung sa pagdating sa baha, ito po talaga ang pinakasentro at kilalang kilala sa pagdating ng baha ng Tumana, no? So lahat ng bagyo po, lagi po itong sikat yung barangay Tumana na ito. Okay, sige, so tingnan natin kung hanggang saan po tayo makakarating po, mga kapatid, kasi ito na po, traffic na hanggang dulo na po yan ng tulay, no? So titingnan natin. So ayan, mga kapatid, mga kastig, yung mga tao dito ay kanya-kanyang diskarte na, no? Kumbaga,
So balik negosyo pa rin, balik hanap buhay pa rin. So kanya-kanyang diskarte nga lang, kanya-kanyang mga pundar ng mga nawala nilang gamit. Kastig, no? So didiretso pa rin tayo doon banda. Titingnan natin kung hanggang saan natin kayang pumasok at abutin, no? So at least may idea na tayo at na-update natin sa inyo yung kalagayan dito sa parte ng Marikina na kung saan ito po yung pinakasentro ng Nabaan talaga, yung barangay Tumana. Malaking barangay po ito mga kapatid. So sobrang laki po. At ito po yung lugar na kung saan ay kumbaga sa madaling salita maraming mahihirap. Kaya po sila ay nakatira sa mga gilid ng ilog. Ayan, no? So kung makita nyo, ito pong kalsada na ito, pag normal yung panahon at walang aberya, maluwag po ito, maluwag. Malinis, no? Malinis po ito. Kasi alam naman natin yung Marikina pagdating sa kalinisan ay lahat ng pasulok-sulukan ay malinis po talaga. Pero nang dahil nga ay dinaanan ng bagyo, ito na po yung kalalabasan sa ngayon. So ayan, didiretso muna tayo ng kaunti doon. So bagpos maputik po. Ayan mga kapatid, mayroong namimigay ng tulong, oh. Ayan, so pila-pila po sila, no? Ayan, pila-pila po siya. Ano po ang style nila, no? Pag ng tulong ay pila-pila po. Ayan. Mamaya po, i-check po muna natin dito. Pagka sa lugar na ito po ay matraffic na po talaga. Ayan, may mga riders din po na sumusuba dito at sila din po ay nagdadala ng mga kanilang mga kung ano-anong bagay-bagay na dala nila para maitulong sa mga naapektuhan dito. So ulitin ko po mga kapatid, ito po yung pinakasentro ng Marikina na kung saan dito po talaga bumabagsak unang-una ang tubig, no? So titingnan natin kung hanggang saan tayo talaga doon makarating. Kaya kung nakikita nyo mga kapatid, no, tambak-tambak na basura. Tambak-tambak na basura. Yung po ay sanhi ng baha, no? Or nangyari nga sa bagyo nga dumaan. So yung po ang hirap ng kalagayan ngayon dito. Maputik yung lugar. Mapasura. So kaya yung iba ang mga tao ay nakabuta o ang iba ay nakapaa na rin. So susubukan natin na umabot tayo doon sa tulay at makuha natin yung tulay ng cover, no? Ayan, no? So kahit paano makausad pa tayo ng kaunti. So titingnan natin kung hanggang saan tayo ron naabot. Subayin po natin ito mga kapatid. Ayan, no? So maputik ang lugar, tampak-tampak yung basura sa gilid-gilid. Ayan, may naiwan pang rescue boat dito, no? Ayan. Ito pa, meron pa siyang makina. So binubuldos yung mga basura, no? Binubuldos yung mga basura. Ito yung amin dito. Nililinis po ng city government.
ayan yung mga kaliwat kanan, yung po yung talagang yan no, sa kaliwa, sa kanan. Meron pong mga talagang dito po yung kumbaga kung meron kayong mga ibibigay. Ayan, kung makikita natin mga kapatid, sa unahan natin, ayan nga yung mga motorcycle no, motorcycle. Meron silang mga binibigay. Okay? Ate, anong grupo kayo? Anong grupo? Dito na kuya, kawin na kanina kayo. Ha? Anong grupo? Lakwachiro. Team Lakwachiro. O, nasa vlog tayo ito eh. Sa vlog. Para makita kayo sa vlog. Ay, doon na lang sir. Sa leader, may leader sila. Asa na? Okay. Hello po. So ayun mga kapatid, no, dito tayo sa baba na kung saan meron mga riders dito na mamibigay ng mga tulong. Ayan. Ka-riders po ito. Binangonan area ka, Jojo. Ayan. Bicol Riders Club. Israel. Galing pa ng Sorsogon. Ayun, galing na sa Susugon. Okay. So okay, sa Arsap din bro, sa Arsap. So ganun pa man ito sa vlog ko ito, sa Astig na Pinoy si Kuya Isko, ito yung ating Sige sir, at ano kita. So ayan no, namimigay sila rito ng mga damit. Thank you. Ayan. Okay. May pagkain din, may pagkain sila. Meron, may mga bigas. Bigas. May bigas doon, doon tayo. Okay. So yan po yung kalagayan dito no, sa lugar na ito. Okay, thank you. Bro, thank you po. Okay. Sir, salamat po. Okay. Nandun yung channel kaya no. Okay. So ayan mga kastik, susubain pa rin natin hanggang dulo sa tulay no. Kasi titingnan natin yung kalagayan doon sa tulay no. So ayan, medyo yung mga gilid ng tulay po, meron siyang mga nakaparada na ng mga sasakyan. Siguro yan yung mga inangat no, yung kasagsagan ng baha para hindi siya lulubog. Ayan, napalusot natin yung sasakyan natin no. So makita natin, nandito na tayo sa tulay ng Tumana mga kapatid no. Napasok natin yung tulay ng Tumana mismo. So ito yung ilog. Ayan, kung makikita nyo sa baba, so yun yung talagang apektado sa baba ng tulay na ito no. Ayan, papakita natin sa inyo. Ayan, so makikita nyo mga nakahilera. Ang nakahilera yung mga sasakyan no, nandito mismo sa taas ng tulay. So dahil nga po ay inangat na nila yung kanilang mga sasakyan. Okay. So ayan, so hinto tayo rito at titignan natin po mga kapatid. So doon sa bandang na tayo. So ayan mga kasig no, ito yung Tumana River talaga. Ito yung pinaka-sentro ng Tumana River no. Ayan, kung makikita nyo, napakalawak po ng ilog na ito. Ito po yung karugtong ng Marikina River. So Tumana River. So ayan po, kung makikita natin no, talagang ang tubig ay sa ngayon, yan po yung normal niya. Normal niya na yan. Okay, normal niya ng agos yan. So ganun pa man, yung mga bahay na yan, yung nandyan, yan po ay lahat yan apektado. Lahat po yan ay lumubog no? So, sa lawak ng tulay na yan ay lalim po ng tubig. Okay? So ayan, ito po yung pinakasentro. Yung part na yun doon sa bantang unahan na yun, yung po yung Montalban at San Mateo, yung parte na yun. So ngayon naman, dito naman sa parting ito no, yan po yung pababa ng Marikina City o pababa mismo ng city ng Marikina. Okay? So ayan. Okay? So
may nangingisda po mga kapatid, no? May nangingisda, oh. Oh. Yan, si Manong. Mumupot. Nahuhuli pala silang isda dyan. Okay? Ayan. So napakalawak po ng ilog na ito. Yan po yung ilog ng Tumana River. Okay, yun. Kung nakikita nyo yung part na yun, no? Sira yung pinaka-wall niya. Sira yung pinaka-wall ng ilog. Ayan. Ayan. May wall po yan mga kapatid. Ayan, namamaga na nangingisda si Manong, oh. Okay. Yung part na yun, mga kabahayan na yun doon, yun yung part ng parting UP na yun, yung pataas na yun. Ayan mga kastig, no? Ayan yun si Manong, gagis. Oh, oh, di ba? Kalaya mo may nanguhuli pa dito ng isda. Katapos ng bagyo po mga kapatid, no? Ayan, so may mga nakukuha silang tilapia mga kapatid, no? Tilapia dito, no? So yun po ang update dito, no? Sa Tumana River. Ayan, marami pong nangingisda. Ayan. Ayan. Okay. Bihagis po yung kanilang mga lambat. Yun. Okay. So ayan po yung side na yan, no? Papunta doon sa riverbank. Pababa ng riverbank. Ito naman yung paakyat doon sa papuntang San Mateo. Okay? So ayan mga kastig, no? Nakuha na natin ng content yung party na yan. So actually hanggang dulo po yan, hanggang San Mateo. At saka hanggang Montalban po yan. So kaya lang siyempre, hindi na tayo susuba doon sa Montalban kasi halos pare-pareho po yan ang pangyayari. So ganun pa man, sa party na yun nung inuna natin kanina, doon pa lang kung gusto natin tumulong po ay doon pa lang ay talagang kailangan na po doon ng tulong. So pare-pareho po yan, hanggang Montalban po ang pangangailangan ng ating mga kababayan na inabot ng baha. So ngayon po, tayo po ay pabalik na sa ating area, no? Kung saan ito po ay kumbaga panoorin natin mga kastig, kasi makikita naman natin yung ganda ng lugar dito sa loob nating dadaanan na palusot doon sa UP, no? UP campus. Ayan, tingnan natin mga kapatid. Yan, ito naman mga kapatid, ito po yung kumbaga ang lalaking bahay dito, at ito yung mataas na lugar, no? So ang ganda ng lugar dito mga kastig, no? Ito po ay mga tirahan ng mga artista, no? At mga mayayamang tao. So bagkos ay pwede naman dumaan dito mula sa Tumana, lusot papuntang UP campus, no? UP campus Diliman. So ito po yun. So makikita nyo yung daan na yan, napakaganda, no? May mga kahoy, lalaki. So tagusan po ito. At yun nga, makikita natin dito yung paahon mamaya, kaunti, yung little bagyo kung tawagin. Yan, so may mga motor po na dumadaan, tumatagos lang po yan sila. At yun nga, yung karamihan po ay pumupunta ng Tumana. Dahil yun nga, may mga dala-dalang mga kunting tulong o pantulong. At yun nga, yung ating isang na-interview kanina ay isang riders, grupo ng riders na galing pa sila ng Bicol. Akalain nyo po mga kapatid, galing pa ng Bicol, sumumpa dito at nagdala po sila ng kanilang mga maitutulong. Okay. So
So ayan no, makikita natin mga kapatid, mga kastig. Naiikot natin ang mga kasulok-sulukan ng buong Kamaynilaan. Kaya kung kayo po ay mayroong concern sa buong Kamaynilaan ay sabihin nyo lang sa atin at yan po ay kaya nating puntahan. Yun lang po ang problema, dahil mukhang sarado po ang gate at hindi po tayo makakaraan at hindi po tayo makakalabas. Yun ang problema natin mga kapatid. So maaari malamang baka balik tayo pag hindi tayo palabasin. Pupuntahan ko kapatid yung ating security guard. Siya. Tigyan mo na, tigyan. So ayan mga kastig, padaan po tayo. Nakalusot po tayo, no? So nakatagos po tayo sa security gate, no? Yan, ito po ay medyo loob-looban na ng mga daanan nito, kaya pag ikaw ay hindi pamilyar talaga sa kalungsod-lungsuran ng Kamaynilaan, ito po ay hindi nyo malalaman. Kaya malapit na po tayo sa tinatawag na Little Bagyo, no? Little Bagyo. So panoorin nyo po yung Little Bagyo. Mayroon po tayo ditong daraanan na paikis-ikis, no? Medyo may kahirapan. Pag ikaw ay medyo bagito or may nahinang driver po, ay medyo alanganin ka dito mga kapatid. Mahirap po siyang kontrolin. Ayan, paakyat na po tayo sa Little Bagyo, no? So pag 6-wheeler daw may nakalagay po ay hindi na siya pwede, dahil hindi na siya kakayanin sa daan natin. Ayan, simula na po yung pag-akyat, no? Ito po ay Little Bagyo kung tawagin mga kapatid. Ayan, okay. So kailangan may konting control po dito dahil sobrang tarik at sobrang payo o sobrang paikot talaga. Ayan, kita nyo po mga kapatid. So ilang liko lang siya, 3 liko, bagkos napaka super liko siya, super pa-curve, sobrang paliko at sobrang tarik. Ayan po, nakaakyat po tayo, no? So kinaya po ng ating lumang sasakyan ang patarik na yun, no? Kung tawagin nga po ay Little Bagyo. Yan, ito po ay lugar na ito ng UP, no? UP Diliman. Yan, makikita nyo mga kastik, no? Yung ating daan ay talagang kumbaga exclusive, no? Exclusive. Hindi siya public road, no? Pero kahit pa paano mga kapatid, sa kasulok-sulukan tayo, meron pa rin siyang signboard, no?
Parang nasa ibang bansa ka lang rin. Meron siyang signboard na going to, ganito. So ito kaya. Ayan. Ayun, tama po yung ating lalabasan, mga kapatid. So ayan mga kastig, nakalusot na tayo doon sa kung saan yung shortcut na daanan, no? So ito, ayan, UP na po yan mga kapatid. Ayan po yung labasan. Ayan, okay. So ayan, biyahe na tayo, tapos na po yung ating pamamasyal doon sa pag-update ng ating lugar ng Marikina, no? Okay, sige. Ayan po, UP Campus, Diliman. Yan po ang nilabasan po doon sa ating shortcut na dinanan. So ayan mga kastig, no? Dito na tayo sa Katipunan Avenue. So yun yung binabaybay natin. So going to ano na yan, Pasig, C5. So may dadaanan pa tayo rito at maghanap tayo na medyo masasarap na kainan. Gusto natin yung medyo isda-isda, no? Isda-isda tayo. Okay, so yan, Katipunan Avenue po mga kapatid. Going to Aurora Boulevard, C5, Pasig, papuntang Mandaluyong, lahat po yan, papunta po yan doon. Okay. So ayan mga kastig, no? Napadaan tayo sa isang kainan. So ito yung simpleng kainan lang, kaya lang mga lutong bahay po siya, no? Ayan, kung nasaan. Ito po ay kinunot na pagi. Kinunot na pagi po ito. So masarap po yan, yung ginataang pagi. Ayan, no? Sarap. Saka ulo-ulo ng isda. Sinigang na ulo ng isda. So yun yung mga paborito nating kain. Mga isda-isda po mga kapatid. Yan. Gawa tayo ng sausawan. Pinunot na pagi at sinigang na ulo-ulo. So, kain po tayo mga kating, kain po. Tayo po ay nagutom sa biyahe. So, sinigang na ulo-ulo tsaka kinunot na pagi yung ating ulam. So, ito po ay ulo ng maya-maya. Ulo ng maya-maya na may puso ng saging. Kaya buti pa ang saging may puso, ibang tao wala. Sarap. Mga hindi nakakaalam ng bagay, no? Yun po yung malapat na isda. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit kinakatay. Alam po bawal na yun. Kaya kung nakapunta po kayo sa Ocean Park, ang daming pagi doon. Ikipaglaro sa tao. Ay, hindi. Yun, sarap.
ulo mga kapatid ay sinigang sa sampalok. Tapos ang halo niyang gulay ay kamote. Tapos ano sa akin? Pambayad ka? Ano ko libre mo? Naku, patay. Wala kami pambayad mga kasi. Ano kaya ito? Hindi namin alam paano bayaran. Wala pala kami pera. Wala pala kami pera mga kapatid. Tapos na namin naubos na namin ang pagkain, no? Simot. Diba? Yung ginataang ano, wala na, zero. Diba? Tapos ang problema namin ngayon, wala kami pagbayad. Yari na to. Okay. So ayan, tapos na kami kumain. At, no? Simot na. So, yung kinain namin, ito yun mga kapatid, oh. Ayan. Lulutuin yan. Naubos na yung nandoon na luto. Mga pating. Ayan. Sige, tara. So, yung mga kastig yung mga pagkain nila. No? Ayan. Okay. Ito yung kinonot na pagi. So, nakalagay siya sa, ano, tawag din sa amin, gaba. Kaya, ang tawag ito? Paso. Ayan. Saka mayroon sila adobong kalabaw. Yun pala yun, adobong kalabaw. So yun po yung aming kinain, no? Halagang 370. Dalawa lang po kami, halagang 370. So solid. Yan yung kanilang lugar. So simple lang po, lutong bahay. Okay? Anong street nyo? Maginhawa po. Ayan, nandito ngayon tayo sa Maginhawa Street. Maginhawa Street ito. Marami pong kainan dito eh. Kainan ng mga mayayaman, yung part na yun. Pero nandito tayo kumakain sa sinigang na ulo-ulo. Ayan po, sinigang na ulo-ulo. Kilala po siya dito. So, okay. Yeah. So, ayun mga kastik, biyahe na ulit tayo, no? So ngayon, nagawa na natin lahat. Na-update natin yung mga nasa lanta sa Marikina area. Nakakain tayo ng lutong bahay, ulo-ulo. So ngayon naman ay biyahe tayo pa uwi at magpahinga at mag-edit ng video ito. Kaya po itong kinain na natin dito sa, nandito po ito sa parting Quezon City, no? Quezon City sa Maginhawa Street. Ulo-ulo po siya, ulo-ulo ng isda tawagin. So kung sino yung gustong kumain po dito, nandito lang po ito sa Maginhawa Street. Wala pong ibang ulo-ulo dito, sila lang po. So masarap po, mayroong kinonot na pagi. So ang ibig sabihin ng kinonot po ay parang hango ng salitang Bisaya, no? Ay kinonot, kung sa Tagalog po ay kinomos. So kinonot, yung himay-himay. Ganun po yung ibig sabihin ng kinonot. Kinonot na pagi. So yung ulo naman ay sinigang na ulo, sinigang sa sampalok. Okay? Na mayroon siyang kamote, dahon ng kamote at saka puso ng saging. So yun po yung sahog. Okay, so yan mga kapatid, mga kastik. Yun yung mga dinaanan natin kanina, at least na-update kayo. Yun yung mga lugar-lugar na kung saan apektado ng nabahaan doon sa Marikina, no? So yung mga gustong magpaabot ng tulong dyan, welcome po at kami po handa pong umasikaso at mag-assist sa inyo. Bagos meron na kaming mga naipon ngayon na magkano pa lang, no, sa aming GCash. At yan po ay pag naipon na, ipamimili po namin yan ng mga bagay-bagay na kanilang mga pangangailangan. At babalik po tayo doon at ipamigay po natin doon sa lugar na ating mga napansin kanina na kailangan talaga silang abutan. Okay, so meron na po kaming kunting na naipon. So ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin yung aming pag-iipon sa pamamagitan po ni Chief Tiro and Pulling TV.
Okay? So siya po ang isa sa gumagawa din ng paraan doon sa mga kasama ng niya sa OFW, no? Kahit na paunti-unti, no? Kahit na pa 5 piso or 10 piso, amin pong iniipon sa amin ikas yan para kahit na ganun kaliliit, pero pag naipon po yan, pag marami na rin po ang kalalabasan. So yan po, abangan po ang susunod na video mga kapatid. Nadala na natin yung ating mga goods or ang ating mga pwedeng pamigay doon. So yan po, no? Tayo po ay U-turn dahil kumbaga no left turn doon sa dinaanan natin na yan, yung stoplight. So yun, abangan ang susunod na video mga kastig. At sige lang, tuloy lang po yung ating pagtulong. Kung sino yung may mga mabuting puso dyan at mayroong kumbaga mayroon sa buhay, no? Sa halagang napakaliit po, pwede po natin yan i-donate. Kahit 10 piso, 5 piso, 20 pesos, kung magkano lang po ang inyong kaya. Then kung mayroon po kayong mga pinaglumaang damit, t-shirt, kung anumang kasuotan na mayroon kayo, pwede in Manila area, Metro Manila, willing po kaming pick upin ang inyong mga gustong ibigay na mga kagamitan doon sa lugar na kung saan nasalanta sila. Dahil nga, lahat po ng gamit nila ay sira po talaga, lalo na yung mga damit, no? Kasi nung lumaki yung tubig, ay pinilit na lang nilang makalikas, dala ang kanilang sarili lang mismo or mga anak, mga kumbaga sila lang, wala silang bit-bit na kahit anong gamit. So swerte na ngayon yung mga may kakayanan or mayroong mga ipon or pondo para makapag bili sila ng panibago nilang mga kagamitan. Pero yung talagang walang-wala, sinasabi natin na kahit isang tuka, ay talagang wala po yun. Wala po silang magagawa, no? Kung di, umaasa lang po sila sa mga nagbibigay. Okay po? So ayan, maraming salamat sa mga nanood, no? Maraming salamat po sa inyo. At sana tuloy pa rin ang pagsuporta natin sa ating mga vlogger, no? At yun nga, kami naman po sa mga pagbablog ay gumagawa rin kami ng paraan. At yun nga, katulong natin mga nasa OFW sa ibang bansa para makaipon ng mga konting tulong. At yun po yung ating dadalhin doon. Okay po? So ayan, so hanggang dito na lang muli ang video ito. Kaya Chef Tero and Pulling TV, ayan, makita nyo na yung kalagayan ng Marikina, ng lugar ng Marikina, no? Update po yan sa after 3 days na nagbaha yung Marikina area, or mahaba po yan hanggang San Mateo at saka Montalban. So hindi na tayo umabot sa parting yon dahil medyo malayo-layo na yun at sobrang traffic po. Sobrang traffic dahil nga mabagal yung usad ng mga sasakyan dahil nga sa putik na yung daan. So kaya nagkaka-traffic siya. Okay po. So ayan, maraming salamat muli. Ito po ang Astig na Pinoy, si Kuya Isko. Okay, tuloy lang po ang ating pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Tayo po ay 100 lamang din po. 100, isang tulay para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Okay, so maraming salamat. Okay, bye-bye.